Welcome back guys sa another video. So wala nang paligoy-ligoy pa, pag-usapan na agad natin kung ano ba yung mga bagay na nagustuhan ko and ano ba yung mga bagay na ayaw ko dito sa Poco X7 Pro. Ito guys is after 2 weeks ko na siyang ginagamit and I can say talaga na isa to sa pinaka-solid ngayon na mid-range phone. Although pasimula pa lang yung 2025 pero sa tingin ko isa to sa pinaka-mahirap tapatan na mid-range phone. Pagdating sa mga Poco X series phones, ang talagang laging ubusan mapa-online store man or mapa-retail store is yung kanilang Pro version. Ang isa sa pinaka-reason dito guys is affordable lang yung presyo niya pero napaka-powerful na mga chipset na nakakabit sa kanya. Yung video natin, isahatiin natin to into 5 different categories para ma-determine kung dapat yung bang bilhin yung phone na to or hindi. Number 1 is yung kanyang presyo. Number 2 is yung kanyang build, design and display. Number 3 is yung kanyang specs at features. Number 4 is gaming and benchmark. And number 5 is yung kanyang camera. Now, pagdating sa presyo niya, yung 18256 variant is 16,999 pesos. Yung 12256 naman is 17,999 pesos. And yung 12512 variant naman is 19,999 pesos. Ngayon, kung napapanood mo pa yung video na to, ibig sabihin, may chance ka pa na mahabol yung early bird price nila, which is ito ngayon. So mas mura yan pag maabutan mo pa, pero kung sakaling hindi na, ang pinakatanong, sulit pa rin ba yung presyo niya? So yun yung aalamin natin sa video na to. Pagdating sa kanyang build, aside dito sa color yellow variant is the rest, plastic yung likod and plastic din yung gilid. Then yung harap niya is Corning Gorilla Glass 7i. So may pagka-special lang ng konti pag ang binili nyo is yung color yellow. Dahil ito yung colorway ni Poco is ginawa niya tong mas special. Eco leather yung kanyang likod, specifically silicone polymer back. Na ako personally sobrang gusto ko yung design niya na tipong hindi ko na ginagamit yung case niya. Kasi ito pa lang, panalong-panalo na. Pagdating naman ngayon dito sa harap, kung napanood nyo yung video natin ng Poco X7, is gustong-gusto ko yung display niya. Although, hindi sa akin mag-a-agree lahat kasi curved yung display niya pero napakaganda. Pero itong Poco X7 Pro is flat yung display niya. Kung sa gilid niya, meron ditong volume buttons, may power button. And dalawang bagay na ayaw ko dito sa pagkagawa niya is number 1, wala siyang headphone jack. And number 2, wala siyang micro SD card slot. Meaning kung madami kang pictures, videos, or emulator games na plano mo i-download, ang kunin mo yung 512GB. Yung protection naman niya is IP68, dust and water resistant. So hindi siya waterproof water resistant lang. Ngayon pagdating sa kanyang display is naka-crystal res AMOLED na siya, which is napakalinaw at napakaganda at sigurado kung mag-e-enjoy kayo ditong manood at maglaro. Meron na rin siyang 120Hz na refresh rate. Meron na rin siyang HDR10 Plus support and up to 3200 nits na peak brightness. So ibig sabihin nun guys, kahit nasa labas ka at tirik yung araw, siguradong makikita mo pa rin yung screen ng Poco X7 Pro. Meron siyang screen resolution na 1220p by 2712 pixels. Sa mga nanood ng Apple launch last year, sigurado magiging medyo familiar sa inyo yung itsura ng kanyang camera modules. Ngayon, di ko naman sinasabing ginaya yun ni Poco kasi even before is may mga gantong design na ng phone pero grabe yung timing, di ba? Bago tayo tumuloy sa video, maraming salamat sa inyo guys. Konting-konti na lang, malapit na nating ma-reach yung 500,000 subscribers. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and ring the notification bell para lagi kang updated pag may panibago tayong video. So with that said, balik na tayo. Ngayon pag-usapan na natin yung mga importanteng specs niya. Yung chipset na nakakabit dito is MediaTek Dimensity 8400 Ultra na alam ko marami pa rin sa inyo pag narinig yung MediaTek is automatic ayaw na nila. Pero like I said sa last video natin is iba na yung panahon ngayon. Hindi porket sinabi mong MediaTek hindi niya na kayang sumabay sa gaming. Dati kasi pag sinabing MediaTek tapos inopen mo yung mga games, even though powerful yung MediaTek chipset na nakuha mo, madalas hindi fully supported yung settings ng game na nilalaro mo. Kumbaga, kulang-kulang. Pero based on my experience dito sa Poco X7 Pro, kahit na bagong launch pa lang yung chipset niya at bagong launch pa lang yung mismong phone, almost all games na nilaro ko, kompleto yung settings. Yung operating system natin dito is naka Android 15 na
And naka Xiaomi HyperOS 2 na din siya. And para sa akin, sobrang smooth na naging experience ko dito sa Xiaomi HyperOS 2 and ang sarap kalikutin ng mga bagong features. May mga iba siguro sa inyo mapaparaning dito kasi nakikita mo na ngayon yung battery health at yung kanyang battery cycle count. And speaking of battery, meron na rin si Poco X7 Pro na 6,000 mAh na battery capacity and capable na rin siya ng 90 watts na wired charging. And sigurado ako itatanong din ng iba sa inyo kung meron ba siyang bypass charging. Sad to say is isa yun sa negative ko dito sa Poco X7 Pro kasi up until now wala pa rin siyang bypass charging. Pero nagkaroon ng mga additional sa battery settings niya like yung wired charging mode niya, may standard mode and may top speed mode. So bibilis siya mag-charge pero magiging mas mainit yung phone mo. Meron na rin siyang battery protection na kung saan titigil automatic mag-charge yung phone once na na-reach niya yung 80%. May mga magagandang features din na nadagdag dito sa HyperOS 2 na nakikita lang natin sa mga flagship phones ni Xiaomi. Like for example, meron na ngayon ditong AI image engine. So may tatlong features dito na maganda. Number 1 is yung super resolution kung saan i-upscale niya yung video quality ng pinapanood mo. Number 2 is AI HDR enhancement na kung saan mas makikita nyo yung mga details sa mga light and dark environments. Like for example, pag masyadong madilim yung video is wala kang makita. Pero pag tinurn on mo tong AI HDR enhancement is makikita mo na yung mga additional details na dati hindi mo nakikita. Ganon din sa lighter environments. Ngayon ito nakakatuwa yung MEMC na kung saan is parang binuboost niya yung FPS ng pinapanood mo. Like for example, may dinownload ka na movie which is ang standard 24 FPS lang dyan. Pwede mo siyang mapanood at a higher and smoother FPS and gagana din to sa mga other apps like YouTube. Pero sa streaming platforms like Netflix is hindi siya gumagana. Pag 30 FPS, 30 lang yan. Pag 24 FPS, 24 lang yan. Pagdating naman sa RAM, meron tayong 12GB na built-in RAM and up to 12GB ulit na virtual RAM. Nagustuhan ko din yung storage na nilagay dito ni Poco kasi currently naka UFS 4.0 na siya. Ibig sabihin lang nun guys, pag nag-open kayo ng mga applications, ng mga games, mas mabilis yan na maglo-load. Pag content creator ka tapos gumagamit ka ng mga video editing applications katulad na lang ng CapCut, KineMaster, magiging mas smooth yung pag-e-edit mo dun sa mga timeline na ginagawa mo and magiging mas mabilis din yung pag-e-export mo. Ngayon check naman natin yung ilan sa mga benchmark scores na nakuha natin dito sa Poco X7 Pro. Sa Antutu benchmark, nakakuha tayo dito ng 1.5 million points with a GPU score na 525,000. Ibig sabihin lang nun guys is very solid siya for gaming. And kung ang pag-uusapan lang natin is Mobile Legends, Call of Duty, Honor of Kings, kahit isagad nyo pa yung settings niyan magdamag is hindi yan maglalag. Pagdating naman ngayon dito sa 3D Mark, so nag-extreme stress test tayo. Nakakuha lang tayo dito ng 79.3% na stability. Pero ito kasi guys is talagang pinapainit niya yung phone. Kumbaga sinisimulate nito yung parang 20 to 30 minutes na naglalaro ka ng Genshin Impact ng highest settings. Kaya medyo bumababa na yung stability niya. Kasi karamihan ng mga lumalabas ngayon ng mga mid-range to flagship phones is talagang napakalakas ng chipset. Hindi lang MediaTek, pati na sa Snapdragon. And yun yung reason kung bakit talagang kailangan natin sa panahon ngayon ng mga phone cooler. Kasi just imagine guys yung mga games na nilalaro natin ngayon sa mobile phone, ito na yung mga kasing quality na mga games na lumalabas sa console and lumalabas sa PC. Like for example, yung Genshin Impact, Wuthering Waves, Call of Duty Warzone, League of Legends Wild Rift. Ito yung mga games na meron na rin sa PC and sa console, which yung mga yon is may mga built-in na cooling system. Pero yung mga cellphone, kung mapapansin nyo, maliban na lang sa mga gaming phones, wala naman yung built-in na cooling system, diba? Ibig sabihin kung gusto nyo malaro yung mga talagang high-demanding games na yon, kailangan mo ng powerful processor. Yun nga lang, yung powerful processor na yon is kailangan naman niya ng cooling system. Malalaro nyo naman yung mga high-demanding games na yun nga lang may certain amount of period lang na magiging stable siya. Pero pag umabot ka, like for example 30 minutes, 40 minutes, is dun mo mapapansin na yung phone is magto-throttle down. So kailangan nyo ng phone kasi for the sake of safety. Kasi pag hindi yan nag-throttle down, delikado na. Although pag titignan nyo naman yung CPU throttling test na nirun ko dito for 1 hour straight is okay naman siya. So green siya to yellow, hindi siya nagpula. So ibig sabihin okay naman kahit papano yung thermal
fundamentals niya. Again, as long as hindi ka maglalaro ng high demanding games at highest settings available at highest FPS available ng matagalan. Pwede, pero kailangan mo ng cooler. And to be honest, even yung mga gaming phones katulad na lang nitong Red Magic 10 Pro na may internal cooling system is umiinit pa rin sa mga games ngayon pag talagang tinodo mo yung mga settings. So ngayon, pag-usapan natin kung ano ba yung mga ayaw ko dito sa Poco X7 Pro. Simulan natin dun sa mga simple muna. Yung case niya, hindi ko talaga trip yung gantong case Poco kasi ayun napakabilis niyang magasgasan. Pangalawa is up until now, wala pa rin siyang bypass charging. May mga lumalabas ng phones ngayon na 10,000 below tapos may mga bypass charging, 'di ba? Ito is nasa around 16 to 19,000 pero wala pa ring bypass charging. Gaming pa naman yung tinututukan ng Poco X series. Yung selfie camera niya is 1080p at 30 fps lang. Pero yung base variant naman niya kaya ng 1080p at 60 fps, so hindi ko alam kung bakit ganun. Ilan pa sa mga naging ayaw ko dito, wala siyang headphone jack, wala siyang micro SD card slot. Kung may plano kayo na gumamit ng eSIM card is wala pa rin siyang eSIM support. And yung isa sa pinakasikat, si Poco, napakadami niyang bloatware. The same is true dun sa mga ads na nagpa-pop up sa kanya pag inopen nyo lang yung file manager niya, nag-open kayo ng settings. Pero actually ito is pwede nyo naman tanggalin. Yun nga lang medyo kakalikutin nyo yung device nyo, pero possible naman. Ang mga nagustuhan ko naman dito is una, yung display niya talagang ang nipis ng bezels, talagang flagship level na yung bezels niya, tas napakalinaw pa. So talagang perfect siya kung nanonood kayo and kung naglalaro kayo. Para sa akin, very interesting din yung naging design choice dito ni Poco, pero hindi ko yun masasabi dun sa other variants niya, like for example pag color black, since medyo fingerprint magnet siya. Pero pag ang pag-uusapan lang natin is itong yellow and black colorway niya, talaga napaka-solid. Yung performance niya is very solid. Even kaka-launch lang ng chipset niya is talagang fully supported most games. Yung camera niya napaka-solid din. Meron pa siyang gyro EIS and OIS. Kaya kahit naglalakad kayo, is stable pa rin yung mga video shots na makukuha ninyo. Ngayon ang pinakatanong, kailangan mo bang bumili ng Poco X7 Pro? So para sa akin, isa to sa pinaka-solid na mid-range phone na pwede nyong mabili. Pero January pa lang ng 2025, napakadami pang pwedeng lumabas this year. So hindi ko totally masasabi na ito yung pinakasulit na phone. Pero ang masasabi ko, medyo mahihirapan yung ibang brands na tapatan itong Poco X7 Pro. Actually, hindi lang naman sa Poco X7 Pro nangyayari yan. Even yung past generation niya is laging tinatawag na flagship killer.